Mula sa bulwagang pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan, ito ang Radyong Dali 102.5 Siksik, impormatibo at sinaliksik na balita. Mga kaganapang nakalap sa loob at labas ng bansa. Mga isyung tinututukan. Sa loob ng ilang minuto, maghahatid ng balitang siksik, impormatibo at sinaliksik na balita. Ngayon ay 5 minuto pagkalipas ng alauna ng hapon. Araw ng Martes, ika-21 ng Enero, taong 2025. Dali, hatid ng katotohanan. Radyong Dali, bawat oras sa may kantuhan. Radyong Dali, kami palaging maaasahan. Isang mapagpalang hapon, Pilipinas! Ito ang iyong tagapagbantay, Claire Marie. At inyong kaagapay, Shaniu Margel. At kayo ay nakikinig sa Radyong Dali 102.5. Para sa ulo ng nagbabagang balita. 6 patay sa heatwave sa Canada. Search for the next Chief Justice binuksan na ng JBC. Pulis na killer ng abogado, timbog. Balitang Sports. Australia dinomina ang Gilas Youth sa score na 82-60. One Direction comeback pagkatapos ng 9 na taon. Magbabalik ang 102.5 Radyong Dali. 6 patay sa heatwave sa Canada. Para sa mga detalye. 6 patay sa heatwave sa Canada. 6 kataong namatay dahil sa nararanasang heatwave. Ayon sa Montreal Public Health Department, karamihan sa mga biktima ay mag-isang naninirahan sa kanilang mga bahay at wala ring air condition. Dahil dito, umakyat na sa 12 ang bilang ng nasawi dahil sa heatwave. Nagbabala naman ang health officials dahil sa inaasahang magpapatuloy pa ang nararanasang napakainit na panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa na kasalukuyang nasa 34 degrees Celsius. Search for the next Chief Justice binuksan na ng JBC. Binuksan na ng Judicial and Bar Council ang nominasyon para sa susunod na Chief Justice ng Supreme Court. Ito ay kasunod ng nakatakdang pagre-retiro ni Chief Justice Lucas Bersamin sa October 18 kung saan maaabot na nito ang mandatory retirement age na 70 years. Ayon sa JBC, itinakda sa August 20 ang pagsusumite ng documentary requirements kabilang ang statements of assets, liabilities and net worth at bank certifications para sa foreign deposits. Pinasusumite rin mula sa interesadong maging punong mahistrado ang applicant's personal data sheet, transcript of law school records, birth certificate o proof of age and citizenship, certificate of bar admission, certificate of employment, service record mula sa gobyerno o private sector, sample ng court rulings, opinions, at records ng pending criminal, civil o administrative cases. Bukod pa rito, kailangan nasa maayos na kalusugan ang isang nominado na pagka-Chief Justice ng kataas-taasang hukom. Korte Suprema ipinagpaliban ang Payapas dump case. Para sa balita at Tasha, ibahagi mo. Ipinagliban ng Korte Suprema ang petisyon na inahin ng Ayansya ng mga samahang nagkakaisa sa Payatas na humingi ng mas pinag-inting na kalinisan sa kanilang komunidad sa pangunguna ni Linita Panoy dahil sa kakulungan sa mga kagamitan at papeles. Ang nasabing petisyon ay pinaglalaban dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan ng mga residente na nakatira malapit dito. Gayunpaman, nananatiling hindi sang-ayon ang Korte Suprema dahil mauuri ng mga residente ang Payatas at hindi maaaring ituloy ang operasyon ngayon. Salamat at Tasha. Para sa isang paalala, magbabalik po ang Radyong Dali 102.5 Siksik, informatibo at sinaliksik na balita. Akala ko ba mahalaga ako sa'yo? Bakit hindi mo pinaparamdam? Siguro na yon. Wala akong halaga sa'yo. Ngunit sa lalong madaling panahon, kakailanganin mo ako higit kailanman. Sa buhay na ito, walang forever. Kapag nawala ako sa mundong ito, ikaw rin. Kaya, pahalagahan at iligtas ako ng maaga. Ihanda ka at inyong mga mahal sa buhay para sa El Nino.
Oras na para makatipid at gumamit ng tubig ng maayos. Isang mahalagang paalala mula sa Manila at Manila Water. Kayo'y patuloy na nakikinig sa Radyong Dali 102.5 siksik, informatibo at sinaliksik na balita. Para naman sa ating balitang esports, Jared, ibahagi mo. Sa score na 82-60, dinomina ng Australia ang Gilas Pilipinas Youth sa kanilang laban para sa 2019 FIBA Under-19 World Cup game sa Heraklion University Sports Hall sa Greece. Ipinakita kaagad ni Samson Froling ang lakas nito sa kanyang 11-0 run. At pagkatapos niya ay hindi pinabigyan ng osis ang mga Pilipino hanggang sa matapos ang laro. Umaabot pa sa 25 ang pinakamalaking lamang ng Batang Boomers nang umabot sa 56-31 ang score. Dahil sa pagkatalo ay makikipaglaban ngayon ang Gilas Youth para sa makuha ang 13-16 places. Ito si Andre Chan, nag-uulat sa Balitang Sports. Sa balitang showbiz, One Direction comeback pagkatapos ng 9 na taon, Kiana, ichika mo. One Direction, muling maghahatid ng saya sa madla pagkatapos ng 9 na taon. Milyong-milyong fans ang nagkakandara pa sa pagbili ng kanilang mga tiket sa kanilang comeback concert na gaganapin ngayong nalalapit na anibersaryo sa July 23. Ipinahayag naman ng kanilang manager na si Simon Cowell ang pagbabalik ni Zayn Malik sa nasabing grupo. Julian Kiana para sa Balitang Showbiz. Radyong Dali 102.5 siksik, informatibo at sinaliksik na balita. Iyan ang mga nakalap naming mga balita mula sa istasyong di lamang nag-aatid ng mga balitang sariwa, kundi balita tumatatak din sa inyong puso at diwa. Ito ang iyong tagapagbantay, Claire Marie. At lagi niyong kaagapay, Shaniyo Margel. Balitang siksik. Balitang informatibo. At sinaliksik na balita. Ito ang Radyong Dali. Dali, hatid ng katotohanan. Radyong Dali, bawat oras sa may kantohan. Radyong Dali, kami palaging maasahan. Isang musikang handog mula sa 102.5 Radyong Dali. Radyong Dali 102.5. Nagpapadya ang hangin na nakapalipos sa'kin. Tila meron pahiwatig, ako'y nananapig. Di naman napilitan, kusa na lang naramdaman ang di nasawang pag-ugnay ng kalawakan. Ibon sa paligid umawit-awit, natutulala sa nagkakaakit-akit mong tinatangi. Napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang bugso ng damdamin ko. Bukang papaamin mo, amin mo. Giliw, nagpapahiwatig na sa'yo. Damdamin ko na pagtanto na gusto kita. Radyong Dali 102.5. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Binibigyan ko layang larawan at para bang ikaw ang naging isang bituin at sisilbing buwan na kapiling mo. Sa likod ng mga ulap pang tayo lamang ang tanging mag-aganahan. Ibon sa paligid umawit-awit, natutulala sa nagkakakit-akit mo. Tinatanging ipapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang bugso ng damdamin ko. Huwag kang mapapaamin mo, amin mo. Giliw, nagpapahiwatig na sa'yo. Damdamin kong
Pagtanto na gusto kita. Gusto kita, gusto kita, gusto kita. Anong salaman kang meron ka, pinapalat ka ng mahika. Anong salaman kang meron ka, ako'y nabihag mo na. Ako na nga'y napihag mo na, hindi naman talaga sinasadya, pagkat itinataya at tataya para sa isa't isa. Giliw, nagpapahiwatig na sa'yo. Dadadamin ko, dadadamin ko. Giliw, giliw, giliw na pagtanto na gusto kita. At narito na naman tayo sa isang segment na magpapakilig, magpapatibok, at tutusok sa inyong mga puso. Ito ang Dali Love Story sa inyong mga radyo. Kung kwentong pag-ibig ang pinag-usapan, dito tayo sa Dali Love Story. Ang mga crush noong unang taon ng high school ay intense. Nakakakilig at nakakatakot tuwing dumadaan sila. Ito ang kasiyahan ng pagbibigay kahulugan sa bawat tingin at pag-iisip na hindi mo sila iniisip. Kahit na sila ay bumubuo sa buong mundo mo. Walang mas maingay kesa kina Jana at Bryce sa classroom. Dahil sa kanilang patuloy na asaran, sila ang magkaklase na laging napapagalitan ng guro. Si Bryce ay hindi papatalo sa hirit. Si Jana ay palaging may punchline. Kung may maingay sa likod ng classroom, sigurado sila yun. Ang lahat ay nagsimula sa isang maliit na pang-aasar. Ang ganda ng handwriting mo, Bryce! Sa kanilang unang pagtulungan sa proyekto, sinabi ni Jana, Pang-doctor nga lang kasi hindi maintindihan. At least ako nasa court. Ikaw sa bleachers lang. yun pa man, hindi lang asaran ang nakakaapekto sa kanila habang sila ay tumatagal. Lahat ng tao sa klase ay napansin din ang kakaibang kaligayahan at hindi maipaliwanag na kasiyahan na dulot ng kanilang pagkakaisa. Kahit na sa simpleng pagtambay sa kantin, kapag narinig ng mga kaklase ang sigawan nila, alam nilang magkasama na naman sina Jana at Bryce. Nagkukulitan sila sa bawat pag-aaral sa grupo. Ang talino mo pala! Kaya lang, bagal mo mag-explain. Aba, at least ako nakikinig sa teacher. Ikaw kasi, puro ka kwento. Ginpaman, kahit na sila ay puro hirit, sila pa rin ang nauuna sa pagsusuri. Dahil sila ay mahusay sa pagsasama. At kung may mas nakakainis, iyon ang mga mixed signals ni Bryce. Bigla na lang siyang magpapaabot ng note sa notebook ni Jana na may nakasulat na, "Tulog ka na. Mukha ka ng zombie. Mamaya, review tayo dun sa likod ng classroom." Pero sa gabi, siya rin naman ang nagchat-chat para tanungin kung gising pa siya. Si Jana naman, kahit laging nagtatalo, napapaisip minsan. Nababaliw na ata ako. Di naman ako gusto niyan. Baka one-sided lang talaga. Sa tuwing parang masyadong sweet si Bryce, biglang mga asar ito na parang walang nangyari. "Uy, Jana! Pagandahin mo naman handwriting mo. Nakakaya sa notes ko."
Hindi nila maiwasang hanapin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Maghihintay silang matapos ang lahat ng gawain, kahit na ang simpleng seat work, bago sila magpasa. Kahit na ang klase ay may maraming grupo, lagi silang nauuwi sa pagiging magkapartner. Pero dumating ang araw na nasubok ang asaran nila. Isang maliit na away dahil lang sa laro na nilalaro nila online. Nagkasagutan sila. Alam mo, nakakainis ka na. Ayos-ayusin mo muna kaya ugali mo. Nakakainis naman talaga yung kaibigan mo, Jana. Pala desisyon sa buhay. Sa tindi ng kanilang inis, hindi sila nag-uusap hanggang matapos ang summer break sa loob ng classroom. Ang dating asaran ay naging tahimik. Ang kanilang mga ingay ay nawawala. At ang kanilang mga kaklase ay halatang nagtataka kung anong nangyari. Sa pagbalik ng paaralan, nagtagpo ang mga kaibigan ni Jana at si Bryce. Nasaan si Jana? Si Jana? Tanong ng mga kaibigan ni Jana. Medyo nalungkot at ngumiti. Hindi ba niya sinabi sa'yo na siya ay nasa ibang bansa? Sa susunod na taon pa siya babalik. Ngunit, hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa lungkot. Habang tahimik na naglalakad si Bryce sa hallway, may nag-abot ng isang maliit na kahon sa kanya. Nakalagay dito ang isang sulat. Alam kong galit ka pa rin, pero gusto ko lang malaman mo na hindi kita makakalimutan. Sana hindi mo rin ako makalimutan. Nakita ni Bryce na may laman ang kahon. Ito ay isang maliit na bola ng basketball sa keychain na nawala niya noong huling PE nila bago magbakasyon. Habang hawak niya yon, naisip niya kung paano ito napunta kay Jana. Sa parehong araw, habang iniisip niya ang mensahe ni Jana, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang nag-text. Pangako, Bryce, hindi ito ang huling ating asaran. Mag-ingat ka dyan. Kita-kits next year. Napangiti si Bryce. At sa unang pagkakataon, mula nang mag-away sila, naramdaman niyang hindi pa tapos ang kanilang kwento. Gayunpaman, hindi alam ni Bryce na si Jana ang may hawak ng isang bagay na kasing halaga sa keychain. Ang kanilang lumang notebook na puno ng asaran, scribbles at mga kakaibang nota mula sa isa't isa. At habang nakatingin siya sa bintana ng eroplano, papulong siyang nagsabi. Kita tayo ulit, Bryce, sa tamang panahon. At tulad ng kanilang kwento, ang mundo ay tilang nag-aabang din ng kanilang muling pagtatagpo. Isang muling pagkikita na mas matamis, mas nakakatawa, at mas maraming twists kesa sa kanilang high school days. At dyan nagtatapos ang ating Dali Love Story. Kung kwentong pag-ibig ang pinag-usapan, dito tayo sa Dali Love Story. Dali, hatid ng katotohanan. Radyong Dali, bawat oras sa may kantohan. Radyong Dali, kami palaging maasahan. Magbabalik ang 102.5 Radyong Dali.